Ngayon ho, mga kababayan, dahil daw po sa pagkakaaresto kay Tatay Digong, hanggang ngayon daw po, hindi daw po humuhupa ang galit ng mamamayang Pilipino. Ay sandali lang po, Madam Vice Presidente. Hindi lang Sandali lang po. Hindi ho kami kasama dyan. No? At hindi po kami galit kung nakakulong man ang dating presidente doon sa ICC. No? Pero pakinggan pa din ho natin ang Vice Presidente. hindi lang mga Tabuenos, no, mga Pilipino, galit sa nangyaring pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-kidnap pa din ang sinasabi nila tapos hihingi ng makikiusap sa ICC. Palayain nyo naman muna ang aming dating Pangulo sa Pilipinas muna pag-stayin. I-house arrest muna, ganito, ganyan. Kukunin muna namin. Tapos ang maririnig sa kanila ng ICC, palagi pong kinidnap. Paano naman po ipagkakaloob sa kanila yon, mga kababayan? Kung sila mismo, hindi sila marespeto sa ICC. Kung laging sinasabi nila, labag sa batas yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC. Di po ba? It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained. Sabi ni Renato Gonzales, dapat Boss Mark, ma-open na mga bank account ni Sara at Digong para malaman kung saan nanggaling ang pera nila. Ang dami nun eh. Di ba? Yung bayad pa nga lang ho kay Koopman, mga kababayan, malulula ka na. 150 million sa pera daw ho ng Pilipinas. 1.8 billion yearly. Tapos meron naman itong sinasabi si dating Senador Antonio Trillanes na nakakatanggap daw po yung bank account o joint bank account ng dating Pangulo at ng Vice Presidente ng 2 billion daw po. Kada buwan ba yun? Galing daw dun sa di umano na si Sammy Uy. Yun ang kailangan mabuksan ho, mga kababayan. Para masagot naman, no? Kasi hindi, naguguluhan ho tayo, mga bossing. Bakit? Ang deklaradong pera o pag-ari-arian ng Vice Presidente, 88 milyones ho. No? 88 milyones o nandyan. Basta 80 million plus ho, mga kababayan. Yung declared na SALN ng Vice Presidente. Hindi ho kasi tumutugma, mga bossing, doon sa pinapasweldo. Idagdag mo pa yung 16 na mga lawyer na hinar ni BP Sara. Hindi ho kasi balanse. 88 o 81 million pesos yung deklaradong SALN, tapos ang pinapasahod kay Koopman 150 million. Total 1.8 billion ho, mga bossing. Sa loob ng isang taon, 'di ba? Yun ang maganda, tama. Yun ang magandang mabuksan ho. At sana magtagumpay si Antonio Trillanes sa pagpapabukas niyan para po makita na natin. Di kapag ganito yan, BP kapag ho mali at walang pera na nakita o walang pumapasok na 2 billion doon sa inyong bank account na joint account, mga boss, pahiya si Trillanes. No? Tapos kami naman na lagi naming tinatanong sa inyo at lagi namin ipinapanalangin na mabuksan niya, ipagtatanggol naman namin kayo. Ganun lang yon. Babaliktad. Siyempre mali si Trillanes, alangan naman kampihan namin. Pero, baka naman tama si Trillanes. Kaya talagang ipinaglalaban nila na wag mabuksan yung mga bank accounts na yun, di ba? BP, tuloy mo. And tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na. Ang dami na nga po dyan na witness. Pati sila Cañas witness na. At mukhang pati yung naging syuta daw po ng dating Pangulong Duterte na si Garma, witness na din. No?
Sabi ni Montulfo yun, hindi ho nanggaling sa akin, mga kababayan, na naging syota ni dating Pangulong Duterte si Garma. Ano? Sabi daw, ayoko sabihin masakit Kaya lang, ito mismo yung kwento ni Montulfo. Hindi man daw maganda si Garma para maging syuta ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, ang hilig daw ng dating Pangulo pag hinuhubad na yung uniforme, kumbaga yung parang nakapamilitar o papulis, no? O pasundalong uniform, ay iba daw ho yun, mga kababayan. Sabi ni Janelle, baka pina-edit na yung record ng transaction ng account niya ha. Mukhang malabong gawin ng bangko yun. Ano? Yung statement, i-edit nila, tatanggal. Nako, mayayari sila doon. witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit. At Hindi ho kami galit, no? Bagkos, ang sinasabi namin, kumbaga, si dating Pangulong Duterte, walang kasama dyan, isama na si Bungo at si Bato de la Rosa. Yun po ang sinasabi namin, madam. Hindi po kami galit. Okay lang po kami sila, nandyan po sila. Ano? Nung napasok po sa Oblo ang dating Pangulo doon sa loob ng ICC, tumahimik ho ang Pilipinas. Di ba? Tumahimik, mga kababayan. Bakit? Wala na yung mga mautog, wala na yung kung ano-anong mga parali-rali nila. Yung mga nagbabasketball, tingnan nyo ho mga bossing, mapapansin nyo dyan sa inyong Facebook. No? Ang dami na po ngayong lumalabas, mga kababayan, ng mga reels, no? Nung mga magagaling nating mga kabataan na nagbabasketball. Bakit to? Kasi nagagamit na po nila yung mga covered court, yung mga basketball court. Dati, nung nandito, si dating Pangulong Duterte o nandiyan sa Pilipinas, naku, lagi pong sarado yung court. Bakit? Nirerentahan nila. Yung isang buong covered court, kalahati lang naman ang kailangan nila. Kalahati lang naman ang kaya nilang punuin. Diba? Ngayon, napapakinabangan na. Wala nang mga mautog-mautog ho, mga bossing. Buong court, nirerenta. Tapos kalahati lang ang mapupuno. Laktaw-laktaw pa yung mga upuan. Akala mo itinuloy yung COVID sa mga panahon nung mautog. Di ba? Kaya uulitin ko po, Madam Vice Presidente, hindi po kami nagagalit. Okay lang po kami na nandyan sila at nandyan si dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po kapag naisama nyo pa yung ibang mga kasapakat dyan.